sa bawat isa. So ngayon sa video na ito, susubukin nating talakayin ng mabilisan at sa madaling pagpapakahulugan ang ginawa ni Amado V. Hernandez na Luha ng Buwaya. Muli, si Amado V. Hernandez ay kilala sa palayaw na Ka-Amado. Siya ay kilala bilang makata ng mga manggagawa dahil ang pangkaraniwang paksa o tinatalakay ng kanyang mga akda ay tungkol sa mga manggagawa. At isa sa ating tatalakayin na kanyang isinulat ay ang Luha ng Buwaya. Sisimulan natin ito sa pagpapakilala sa ano nga ba ang pangunahing buhay o pangunahing hanap buhay meron ang mga tao sa nayon. Ang nayon po na pinag-uusapan dito ay ang lugar ng Sampilong. Ang Sampilong ay kilala dahil sa malawak na lupain. At dahil malawak ang kanilang lupain, sila ay kilala sa kanilang pagtatrabaho bilang magsasaka. At dito po, ang ating isa sa pangunahing tauhan ay si Bandong. Si Bandong po, siya po ay isang guro sa isang paaralan sa Sampilong na pansamantala siya muna ang ginawang principal dahil ang principal ng Sampilong ay nasa bakasyon. At meron siyang nililigawang babae. Ang kanyang nililigawang babae ay ang tinaguri ang pinakamagandang dilag sa kanilang nayon na si Pina. Siya po ay nililigawan ni Bandong. At si Pina, meron po siyang ama. Ang ama po ni Pina ay si Mang Pablo. Anong relasyon ni Mang Pablo kay Bandong? Si Bandong po dahil siya ay guro, pangkaraniwan siya ay nagkakaroon ng PTA meeting kung saan nami-meet niya ang magulang ng kanyang mga estudyante. At isa po sa magulang na kanyang nakilala ay si Mang Pablo. At nagkataon po na si Mang Pablo ang naging pangulo kung saan nagtuturo si Bandong. Siya po ang naging pangulo sa PTA. At meron po silang isang pinag-uusapan dahil si Mang Pablo po ay isang magsasaka. Pinag-usapan po nila ang may-ari ng pinakamalawak na lupain sa nayon, which is si Doña Leona Grande. Si Doña Leona Grande, bukod siya ay kilala dahil siya ang may-ari ng pinakamalawak na lupain, siya rin po ay kilala bilang isang mahigpit, malupit, at masungit na amo. Kung ano po ang iniuutos niya, gusto niya sinusunod kaagad. Kung ano ang kanyang sinasabi, dapat yun lang ang susundin. Mataas po ang tingin ni Doña Leona Grande sa kanyang sarili at sa kanilang angkan. Dahil nga, sila ang nagmamay-ari ng pinakamalawak na lupain o sa kanilang nayon, kinoconsider nila ang kanilang sarili bilang sila ang pinakamayaman. Meron po siyang dalawang anak. Ang una niyang anak ay si June, ang pangalawa ay si Ninette. Si June po ay nakapag-aral sa Maynila at nakapagtapos ng kurso na related sa medisina at si Ninette naman ay nagtapos sa kurso na related sa parmasya. Dahil ang dalawa po ay galing sa Manila, sila ay babalik sa Sampilong. At dahil sila ay babalik sa Sampilong, syempre, naghahanda po si Doña Leona para sa paghahanda o sa pag-uwi ng kanyang dalawang anak. Gusto niya en grande ang gagawin nilang paghahanda. Pero sino ang kanyang inuutusan? Ang kanya pong inuutusan ay ang kanyang mga magsasaka, ang kanyang mga katulong sa kanilang bahay. Dito po papasok si Andres. Si Andres po, siya po ay galing sa Maynila na lumipat ng Sampilong dahil sinabi ng kanyang ina na meron daw silang pamilya o kamag-anak na nakatira sa Sampilong. Pero pagpunta niya sa Sampilong, hindi niya na po nalaman o hindi niya na nakita kung sino ang kanyang mga kamag-anak. Ngayon po, nakilala ni Andres si Bandong dahil si Andres ay may anak na grade 1 student. At si Bandong ay guro na handle po ni Bandong ang anak ni Andres. Dahil doon, nagkakilala sila, nagkaroon sila ng naging mabuting magkaibigan sila sa bawat isa at dito po, niyaya po ni Andres si Bandong na gumawa ng isang samahan. Si Andres po ang nagpasimula, si Bandong po ang naging tagapayo. At si Andres po ang nanguna para labanan at magsalita sa mga pang-aabusong ginagawa ni Doña Leona. At nagkaroon ng samahan sa kanilang nayon sa Sampilong
upang magkaroon daw ng kalayaan ang mga magsasaka na magkaroon ng sariling hanap buhay at pagkakakitaan maliban sa kanilang pagsasaka at sa pasweldo sa kanila ni Doña Leona. Ang kanilang gustong gawin ay magkaroon ng cottage industry sa kanilang lugar. Si Andres po ay kilala na nakatira sa isang squatter na tinatawag nilang tambakan. Sa squatter po na ito, gusto po ni Andres na magkaroon sila ng panibagong hanap buhay, which is yung cottage industry. Yung mga magsasaka, naengganyo silang sumama kay Andres. Pero, nung nagpaalam sila kay Doña Leona, syempre, hindi po pumayag si Doña Leona. At nagalit pa siya nung narinig niya kung ano yung hinihiling o gustong mangyari ng mga magsasaka. At dahil nagalit si Doña Leona, hindi siya pumayag sa gusto ng mga magsasaka, gumanti po ang mga magsasaka. Ang ginawa nila, hindi po sila nagsaka. Ngayon po ay dahil dito sa samahan na ito, nabuo po ang bagong nayon. Bagong nayon. Ang bagong nayon po ay yung tawag sa bagong lugar na ginawa nila Andres. Hindi ba? Mula sa squatter na tinatawag na tambakan, binago po nila ito at tinawag na bagong nayon. Ito po, para magkaroon ng bagong nayon sa kanilang lugar, si Andres ay nakiusap sa mga magsasaka para magkaroon sila ng ambagan, magkaroon sila ng budget para pang-suporta dun sa cottage industry na kanilang gustong gawin. At lumapit sila sa Social Welfare Administration para sila ay makahingi ng karagdagang pampinansyal na tulong na magiging malaking tulong para sa kanila sa pagtatayo ng bagong nayon na ito. Pero ano ang ginawa ni Doña Leona? Syempre, hindi po pumayag si Doña Leona. Ang sabi niya, ako ang may-ari ng pinakamalawak na lupain na ito. At kung yung sinasabi ninyo na bagong nayon ay nandito malapit sa aking lupain, ibig sabihin lupain ko pa rin iyan. Nagpakita po siya ng papeles na katunayan na kung sino daw ang may hawak ng papel na yon, siya ang nagmamay-ari ng lupain na iyon. So, inangkin niya po ang lupa ng bagong na yon at gumamit siya ng mga connection para po magkaroon siya ng malakas na kapit at wala nang lumaban sa kanya, wala nang umagaw nung lupain na iyon. So, si Andres, hindi po siya pumayag. Ang ginawa niya po, naghumingi siya ng tulong kay Bandong, kung saan si Bandong ay nanghingi ng tulong sa kanyang kakilalang abogado. At sabi ng abogado, may tsansa pa na makuha nila yung lupain, lalo na at papeles na nagsasabi lang na sila ang may-ari, ang hawak nila. Kailangan daw may iba pang ebidensya. So si Andres po ay kinausap ang pinakamatandang tao sa kanilang nayon. Yun po ay si Ba In Ten. At nung kinausap na po ni Andres si Ba In Ten, sinabi po ni Ba In Ten na ang tunay na may-ari ng lupain ng Sampilong ay si Kabesang Resong. At nung malaman po ni Andres na si Kabesang Resong ang tunay na may-ari, sinabi po ni Ba In Ten na yun daw ay kamag-anak talaga ni Andres. So kung iisipin natin, ang maaring tunay na may-ari ng lupa sa Sampilong ay hindi po si Doña Leona Grande. Inagaw lamang nila ang lupain na ito kay Kabesang Resong. Nang namatay po si Kabesang Resong, inagaw ng magulang ni Doña Leona ang lupain sa kanya, kaya po sila na ang nagmamay-ari sa ngayon. Pero kung tatanungin, sino ang tunay na may-ari ng lupa sa nayon? Dahil ang tunay na may-ari ay si Kabesang Resong at namatay na siya, ang posibleng tunay na may-ari ng lupain ay ang kanyang apo na si Andres. Kaya po, dahil malaki ang laban ni Andres sa pagkuha ng lupain, ang ginawa po ni Doña Leona, kinausap niya si Dislao. Binayaran niya si Dislao para magbayad, binayaran niya si Dislao upang magbigay ng kaso o kasuhan si Bandong. At dahil po si Bandong ay isang guro at siya po ay nakasuhan, si Bandong po ay natanggal sa kanyang trabaho. At si Dislao po is pumayag na siraan si Bandong dahil si Dislao ay may gusto po kay Pina. Si Pina parang may gusto rin kay Bandong at si Bandong nanliligaw kay
Pina. Kaya pumayag po si Dislao na siraan si Bandong. Pero si Pina, okay po, gusto niya pa rin si Bandong at naniniwala siya na si Bandong ay malinis ang pagkatao, malinis ang konsensya at walang gagawin na bagay na kagaya ng ipinaratang ni Dislao sa kanya. So ano ang ginawa ni Dislao kay Pina? Since si Pina ay may gusto kay Bandong, si Bandong gusto si Pina, si Dislao gusto rin si Pina, ang ginawa niya para mapasa kanya si Pina, binalak niya po itong gahasain. Binalak niyang i-rape. Buti na lang na dahil si Bandong ay kinakasuhan pa lang naman, hindi pa sigurado kung siya ay totoong may sala. Okay po, hindi pa po siya ikinukulong. So si Bandong po, dahil siya ay nanliligaw, bumisita siya sa bahay ni Pina. At pagbisita niya, nakita niya po na si Dislao ay may gagawing masama kay Pina. So, binugbog niya kaagad si Dislao. Binugbog niya to the extent na muntik niya nang mapatay si Dislao. Buti na lang, may mga kapitbahay sila na nakarinig ng nangyayari sa loob ng kanilang tahanan. Kaya po, na sila po ay napigilan nila si Bandong. At dahil dito, nalaman po ito ni Doña Leona at dahil doon, sabi niya parang nanganganib na daw yung pagkapanalo nila sa lupain. So, ang ginawa niya po kay Dislao, pinatapon niya po sa Maynila at hindi na pinabalik. At para naman sa kanyang sariling sakahan, dahil nararamdaman niya na ito ay maagaw na sa kanya, ang ginawa niya, pinaani niya lahat ng pwedeng anihin sa kanyang sakahan. Then, nung naibenta na ito sa Maynila, nung nakuha niya ng pera, pinasunog niya po ang sakahan sa kanyang tauhan. Okay po, pinasunog niya ang kanyang sariling lupain para wala nang makinabang na tao dun sa lupa na iyon. So, paano po nagtapos ang ating kwento? Si Doña Leona po ay natalo sa kaso at si Andres po ay nanalo laban sa kanya. Nakuha po ni Andres ang lupain ng kanyang pamilya at siya na po ang bagong nagmamay-ari ng pinakamalawak na lupain. Dahil sa kahihiyan na nangyari sa kanyang pamilya, si Doña Leona po at ang kanyang pamilya ay lumipat at nagstay na sa Maynila. At dahil sa sobrang stress, inatake po si Doña Leona ng alta presyon at dahil doon, naging paralisado siya. Hindi na siya makagalaw, hindi niya na magalaw ng normal ang kanyang katawan. At dahil po sa sobrang stress, ang kanyang asawa ay nagkaroon ng malalang insomnia. Ang mga magsasaka naman po sa kanilang lugar ay pinagpatuloy ang paggawa ng cottage industry sa kanilang lugar. Kaya meron na silang panibagong source of income and other nun, mayroon na po silang bagong amo. Yun po ay si Andres. At si Bandong naman po, hindi po siya naging principal dahil nagkaroon po ng bagong principal sa kanilang nayon. Pero si Bandong po ay naging guru pa rin, binalik po siya sa kanyang trabaho at ine-encourage pa siya ng kanyang mga kanayon na tumakbo at posible daw na siya ay manalo sa pagiging alkalde. At tungkol naman kay Pina, sinagot po siya ni Pina at naging sila po, then malapit na po silang ikasal dahil sila ay nagpa-engage. Okay po, yun lamang po ang kwento tungkol sa luha ng buwaya. If ever na meron kayong question, maaari kayong mag-PM sa akin at sasagutin ko po ang inyong tanong. Thank you so much at good luck sa inyong exam.